isang magandang balita po. Sa pinakahuling survey na isinagawa ng Bagong Pilipinas Chronicle, lumabas na 81% ng mga netizens ang nagpapatuloy ng kanilang pagtitiwala at pagsuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa mga political scientists, malinaw na ipinapakita ng datos na nananatiling matatag ang solid Marcos base kasabay ng pagpapatuloy ng malawak na tiwala ng publiko sa kabila ng mga hamon sa pamamahala at ekonomiya. Ayon sa isang political scientist, ang resulta ay nagpapakita na hawak pa rin ni Pangulong Marcos Jr. ang matibay na mandato ng taong bayan. Ang mataas na antas ng suporta ay patunay ng political stability at ng bisa ng kanyang panawagan para sa isang bagong Pilipinas. Dagdag pa rito, ipinapakita ng resulta na lampas sa mga tradisyonal na loyalist strongholds, nananatili pa rin malaki ang bahaging naniniwala sa kakayahan ng Pangulo na maghatid ng reforma, isulong ang pananagutan at pamunuan ang bansa tungo sa kaunlaran. Lalo na dito sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung isiniwalat niya ang katiwalian sa DPWH sa tinaguriang Flood Control Project Anomalies. Siya lang ang tanging presidente sa kasaysayan na tumayo at labanan ang korupsyon sa ating bansa. Tamaan man kung sino man ang tamaan. Kamag-anak, kaalyado, kapartido, kakilala, sabi ng ating presidente, no one will be spared. At kahit na nung tinanong si President Bongbong Marcos sa isang press conference, paano nga kung kakilala niya o kaibigan o kamag-anak, ito po ang kanyang sinagot. Sir, just a follow-up question. Congressman Toby Tiangco has blamed your cousin, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, as well as former House Appropriations Chair Zaldico as one of the culprits behind these schemes. Aside from repeatedly mentioning that the panel will be independent, how do you convince the public that your cousin and other allies, both in the House and in the Senate, would not be spared from the scrutiny of this panel? Well, there's only one way to do it, isn't there? They will not be spared. All right. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa'yo hanggat gawin mo eh. So, gagawin namin. So, makakaasa po tayo. Talaga pong desidido si President Bongbong Marcos na wakasan ang korupsyon at inumpisahan po dyan sa DPWH. Pero natural, yung mga kalaban, lalo na yung mga DDS, hindi po maniniwala sa ginagawa ng ating presidente. Binabaliktad pa nga nila at itinuturo pa na ang korupsyon nagsimula kay President Bongbong Marcos. Kahit na kalat sa social media na nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, talamak na po ang korupsyon, lalo na dyan sa DPWH na inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so punta po tayo sa walang yaan. At ito ang unang walang yaan na gusto kong ibahagi sa inyo. Kumalat po kasi itong balitang ito kahapon. Ayon po dito sa Pinoy Trend, Senator Alan Peter Cayetano nakakuha umano ng sapat na boto para maging susunod na Senate President. Kumakalat ngayon ang mga ulat na nakakuha ng sapat na boto si Senador Alan Peter Cayetano para patalsikin bilang Senate President si Tito Soto. Ayon sa mga ulat, ay nakakuha ng boto si Cayetano mula sa kasalukuyang majority bloc. Malalaman naman sa Lunes kung magkakaroon nga ba muli ng balasahan sa Senado. At ito po ay itinanggi ni Senator Ping Lacson. Itinanggi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ng ulat online na may panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado. Sabi ni Lacson, peke, intended to deceive and confuse, underestimating the intelligence of the new Senate Majority Bloc. Nagbabaka sakaling may tumalon at magpirma. Samantala, si Senate President Vicente Tito Soto III
ay binatikos din ang ulat sa X. Sabi ni Soto, very devious. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilan magpalitan agad? What are they so afraid of? Nako, napakadesperado na talaga. Mukhang may gustong pagtakpan at isalba itong mga DDS sa nagpapatuloy na investigasyon sa maanumalyang flood control project at iba pang proyekto. Very obvious po talaga yan. Nakita nyo naman, itong mga nasa minority block ngayon. Aba, akala mo, sila ang nagpapatakbo ng Senado. Parang gustong-gusto nila na maging Senate President. Bakit? Dahil mukhang meron silang gustong pagtakpan at meron silang gustong protektahan. Pero hindi po yan ang sinasabi kong walang yan. Although walang yaan na po yung gusto nilang gawin. Napalitan kagad si Tito Soto. Meron pong mas walang ya sa ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano. Panoorin po natin ito. Sa 24 sa atin dito, baka si Lito Lapid lang ang ayaw maging Senate President. Pero baka gusto mo rin. Baka gusto mo rin. Pwede rin. Pwede rin. Oh. So, 3 na lang kailangan natin, Supremo. 9 na kami, pang 10 ka, 3 na lang, 13, Supremo. Okay. So ayan, dahil natapos na po ang Lunes, wala pong nangyaring balasahan, meron naman pong nangyaring walang yaan. O, napanood po natin sa video, walang pakialam itong si Cayetano. Sinabi pa niya na lahat sila, yung pong 24 na senador, ay gustong maging Senate President. Maliban lang sa isa, kay Senator Lito Lapid. Hindi ba napakawalang yan naman nun? Para namang minamaliit itong si Cayetano, si Lito Lapid. Okay, granted. Talaga namang ang daming nagsasabi na wala namang ginagawa si Lito Lapid sa Senado. Pero wala tayong magagawa. Binoto nyo yan eh. Pero, wag naman to the point na wawalang yain mo o babastusin mo yung tao. Sasabihin na Cayetano, lahat gusto maging Senate President, maliban lang kay Lito Lapid. Bakit? Masyado mong minamaliit ang kakayahan ni Lito Lapid. Okay, kahit na alam natin na siguro wala naman talagang kakayahan itong si Lito Lapid maging Senate President, pero hindi mo kailangan pahiyain yung tao sa harap ng kapwa mo mga senador. At hindi mo dapat dinidiscuss na kayo siyam na kayo sa minority block at pag nakuha nyo yung boto ni Lito Lapid, 10 na kayo, 3 na lang ang kailangan para mapatalsik nyo si Tito Soto sa kanyang pwesto. Hindi ba naman the height of kawalangyaan yan? Tama nga itong sinabi ni Tito Soto na very devious. Kademonyohan talaga itong gusto nilang mangyari. Wala pang hearing ang Blue Ribbon ni Ping Lacson. Gusto ng ilan magpalitan agad? Ano nga ba ang kinatatakot nitong mga nasa minority block? Punta naman tayo sa pangalawang walang yaan na gusto kong i-share sa inyo. Ito po ay may kaugnayan sa paepal at gustong sumikat na congressman na si Kiko Barsaga. Mga nakaraang araw, nakita na po natin yung kanyang mga matatapang na pahayag sa pagkontra kay Martin Romualdez, kay Tito Soto, kay Ping Lacson, at kahit kay President Bongbong Marcos. Na akala mo, napakatalino niya at kayang-kaya niyang talunin sa talino itong mga taong ito. Well, sa bagay, kanino bang pakawala ito? Manang-mana siya sa idolo nilang si Sara Duterte. Gustong sumikat, kaya nagpapasikat. Pero kung nakita nyo na yung mga post circulating online, magtatanong kayo, saan nakuha ni Kiko Barsaga yung limpak-limpak na salapi na ginagawa niyang pamaypay, ginagawa niyang cellphone, at pinangangalandakan niya sa social media? Paano kayo magtitiwala sa isang congressman na meron naman palang pangit na background? Kukuha rin lang kayo ng attack dog, yung pang-questionable ang pagkatao. At ano namang klaseng kawalangyaan ang ginawa nitong si Kiko Barsaga? Sabi po dito sa GMA News, Cavite Representative Kiko Barsaga went to the office of House Majority Leader and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos and asked for the latter's support to be made Speaker of the House of Representatives. Sabi po yan ni Deputy Speaker and Antipolo Representative Ronaldo Puno. Puno said, the National Unity Party is looking to file a case before the House Committee on Ethics against Barzaga.
Ano po kasi ba ang kanyang ginawa? Sabi daw kasi nitong si Barsaga, "Everybody, sit down. I want to tell you of my plans, of what I want to do in Congress. I am running for Speaker. If you will support me, I will make you Deputy Speaker." So ano bang ibig sabihin nito? Nagpunta si Barsaga sa opisina ni House Majority Leader and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na anak ng ating presidente at pamangkin ni House Speaker Martin Romualdez. Pinaupo niya ang lahat at sinabi niyang, "Gusto kong sabihin sa inyo kung ano ang aking plano. Ako ay tatakbo bilang Speaker of the House." At sinabi niya, di umano kay Sandro Marcos, "Kung susuportahan mo ako, gagawin kitang Deputy Speaker." O hindi ba naman? Apakataas naman ng lipad nitong si Barsaga at para naman siyang nang iinsulto o nang aasar. Sasabihin mo yan kay Sandro Marcos, pamangkin yan ng kasalukuyang House Speaker? The nerve! Saan ka kumukuha ng lakas ng loob at kapal ng muka? Hihingin mo ang suporta ng pamangkin ng House Speaker, ng House Majority Leader, at ipapangako mo na kapag sinuportahan ka ni Sandro Marcos, gagawin mo siyang Deputy Speaker. So, nagulat ang Majority Leader na si Sandro Marcos, but being the gentleman that he is, hinayaan niya lang. Tapos nung nagkaroon ng session, umiikot daw. Nangangampanya itong si gustong maging speaker na si Barsaga, saying he is going to declare all seats vacant. Habang nagsesesyon ng Kamara kanina, nag-iikot sa floor si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Nag-post din siya habang kumakanta at nagbitiw ng batiko sa Kamara. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Bukod dito, pinasok daw ni Barzaga ang opisina ni House Majority Leader at Presidential Son na si Congressman Sandro Marcos. Dalawa pang bagay. Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, "Everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress," sabi niya. "I'm running for Speaker," sabi niya. No? Tapos lumapit siya sabi niya, "Ikaw," sabi niya, "if you will join me, I will make you Deputy Speaker." Sabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang pag-iikot ni Barzaga sa floor kanina ay pangangampanya para maging Speaker. Pero wala naman daw sumiseryoso sa kanya. Sabi ni Puno, "For us who were there, yung ginagawa ay wala sa lugar. Hindi dapat sa mga congressman. It is not appropriate." Ay nako, hindi kaya may tama sa utak itong si Kiko Barzaga? Napakataas at napakatayog ng kanyang lipad. Sa bagay, obviously, meron pong taong kumukumpas sa likod nito. At ang pinaka-target nila, siraan at ibagsak si Martin Romualdez para pahinain si President Bongbong Marcos at mapatalsik si BBM at ipalit si Sara Duterte. Another height of kawalangyaan. At ang pangatlong kawalangyaan na sinasabi ko, although hindi naman siya masyadong konektado sa politika, involved po kasi ang isang politiko. Sabi po sa isang blind item, isang sikat na showbiz politiko ang usap-usapan ngayon dahil sa matagal ng chismis tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, kilala sa kanyang macho image at koneksyon sa isang makapangyarihang political family, sinasabing matagal na niyang itinatago ang kanyang sexualidad. Bagamat tahimik ang media sa isyong ito noon, may banta ngayon mula sa dating mga ka-close niya na maglabas ng ebidensya tungkol sa mga di umano'y relasyon niya sa mga maskuladong aktor. Habang tumitindi ang pressure, tanong ng marami, handa na ba siyang magpakatotoo o mananatili pa rin sa likod ng lihim? Nako naman,
May pa-blind item pa kayo. Tumbok na tumbok naman kung sino ang politikong pinatutungkulan ng blind item na to. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng politikong ito dahil sigurado naman ako na kilala nyo siya. Ang masasabi ko lang clue, siya po ay nasasangkot dito sa flood control project anomalies. Para sa akin po kasi, parang uncalled for. Parang hindi na yata tama na ilabas mo ang lihim o baho ng isang tao kaya siya ay celebrity or siya ay politiko na wala namang kaugnayan sa issue ngayon. Mag-iisip ka tuloy, ano ang motibo ng dating artista na to para ilabas itong issue laban sa politikong ito? Hindi po ako kampi dito sa politikong ito dahil alam ko ito po ay pro-DDS. Pero sa pagkakataong ito, parang hindi naman po tama na ilabas nyo ang baho o lihim ng isang tao dahil lang sa kayo ay may galit. At bakit ngayon ilalabas at ichitsyempo sa panahong ito kung saan nasasangkot ang pangalan nitong politikong to sa anomalya? Ano ang totoong motibo nitong dating artista para ilabas itong issue na to? Hindi ba niya naisip na may pamilya itong politikong ito? Bakit hindi pa noon inilabas niya na kagad itong kanyang hinaing o kanyang reklamo o kanyang sama ng loob? Para bang isa na namang height of kawalangyaan para gawin mo ito sa taong may galit ka. Hindi naman daw natatakot na malibel itong personalidad na to dahil meron siyang ebidensya. Sa tingin ko naman, hindi siya maglalakas ng loob isiwalat ito sa publiko kung wala siyang resibo o patunay. Kaya lang, below the belt na po masyado itong kanyang gustong mangyari. At sa tingin ko, parang hindi na tama para idagdag pa sa problema ng politikong ito ang pagkakasangkot ng pangalan niya sa maanomalyang flood control projects. So, aabangan po natin ang mga susunod na kabanata kung makakakalap nga ng hustong bilang at boto itong si Senator Alan Peter Cayetano para patalsikin sa pwesto si Senator Tito Soto at mapatalsik nga kaya nitong si Kiko Barzaga si Martin Romualdez para siya ang pumalit bilang bagong House Speaker? Sumagot kaya itong politikong ito sa akusasyon sa kanya ng dating artista na sa tingin ko palalagpasin lang po ito ng politiko. Hindi po papatulan ng politikong ito itong expose ng dating artista and he will just let this slide. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga nangyayaring kawalangyaan sa ating kapaligiran